Isang di kapani-paniwalang pangyayari ang nagaganap. Ito ba talaga ang tunay na kultura ng pagkain sa Asya? Ito ang unang binitawang salita ni Pierre Dubois, 78 taong gulang, dating editor-in-chief ng Michelin Guide, isang taong mas nakatuon pa sa kanyang propesyon kaysa sa isang 3-star Michelin restaurant sa Paris, habang nakatayo siya sa gitna ng isang buhay na palengke ng isda sa Maynila. Habang sarado ang lahat ng paliparan sa Europa dahil sa pinakamalaking bagyo, Bagyong Haribon, na naitala sa kasaysayan. 12 kritiko ng fine dining mula sa Pransya, ang pinakamataas na uri sa French gastronomy, na nagmula sa isang international exposition sa New York, ay napilitang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, para sa kanilang kaligtasan. Alam ba ninyo? Ang mga higante ng French gastronomy, na habang buhay na naniwala na ang French cuisine ang pinakamahusay sa mundo, ay biglang natahimik. Nawalan ng imik sa loob lamang ng isang subo sa lupa ng Pilipinas. Mula sa pagkabigla na nagsimula sa in-flight meal, sa walang katulad na sining ng pagluto na nasaksihan sa palengke, hanggang sa katotohanan ng pagkamalasakit at Filipino hospitality na naranasan sa isang kainan 50 taon akong nag-evaluate ng mga pagkain sa buong mundo. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko ang isang perpektong kultura ng pagkain. Dapat matuto ang Pransya mula sa Pilipinas. Ang isang pahayag na ito mula kay Jean-Pierre Migot, dating rector ng Culinary Institute of Paris, ay nagpagulo sa buong French gastronomy circle. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit biglang pinupuri ng mga taong habambuhay na naniwala sa karangyaan ng French cuisine ang kultura ng pagkain sa Pilipinas? Ngayon, pakinggan natin ang detalyadong salaysay ni Maria Santos, isang international food journalist na personal na sumama sa lahat ng sandaling ito. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Ito ay magiging malaking tulong sa amin upang maipakita ang mas maraming magagandang kwento ng Pilipinas. Kumusta? Ako si Maria Santos, at sa loob ng nakalipas na 11 taon, nagtrabaho ako bilang isang international food journalist, namumuhay sa pagitan ng Pilipinas at Pransya. Ang aking lakas ay ang aking malalim na pag-unawa sa kultura ng fine dining ng parehong bansa, dahil ako ay nag-aral sa National Superior Culinary School sa Paris at nagtrabaho pa sa Michelin Headquarters. Noong nakaraang Nobyembre, nakibahagi ako bilang interpreter at list maker sa International Culinary Exposition na ginanap sa New York. Ang pinakamataas na uri ng French gastronomy ay inimbitahan bilang mga hurado sa exposition na ito. Sila ay sina Pierre Dubois, Pesenta Apo, dating editor-in-chief ng Michelin Guide, Jacques Bernard Besana, pinuno ng Bordeaux Wine Brotherhood, at ang presidente ng Escoffier Society. Bukod sa iba pa, sila ay isang grupo ng 12 higante ng fine dining na may average age na lampas 70 na maituturing na mga living legends ng French gastronomy. Sila ang pinakamataas na autoridad na nag-evaluate ng mga pagkain sa mundo at nagdedetermina ng mga Michelin star sa loob ng mahigit kalahating siglo. 3:00 ng hapon noong Nobyembre 15. Maayos na lumilipad patungong Paris ang aming Air France flight na umalis sa John F. Kennedy International Airport. Pagkatapos ng 5 araw ng exposition, pinag-uusapan ng lahat ang pag-unlad ng American cuisine. Nagkaroon ng masiglang diskusyon tungkol sa teknikal na pag-unlad, lalo na sa mga high-end na gastronomy restaurants sa New York. Ngunit, 3 oras matapos ang paglipad, nagbigay ng emergency announcement ang piloto. Ang pinakamalaking bagyo sa kasaysayan, ang Bagyong Haribon, ay nabuo sa Atlantic, at ang hangin na may bilis na 40 kilometers h ay patungo sa buong Europa. Ang nakakagulat na balita ay sarado ang lahat ng pangunahing paliparan sa Europa, kabilang ang Paris, London, at Frankfurt. Ang loob ng eroplano ay agad na binalot ng katahimikan. Ang mga kritiko ay hindi maitago ang kanilang pagkabalisa sa biglaang pagbabago ng plano. Lalo na si G. Dubois, na nagpakita ng seryosong ekspresyon dahil may mahalagang Michelin editorial meeting siya kinabukasan sa Paris. Ipinahayag ng piloto na ang destinasyon ay babaguhin sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila, dahil ito ang pinakaligtas at pinakamahusay na kagamitan na paliparan. Ang reaksyon ng lahat ay magkahalo. Karamihan sa kanila ay may preconception na bagamat alam nila ang mga kumpanya tulad ng Sony o Toyota, pinanatili ang impluensya ng Asya. Ang kultura ng pagkain sa Pilipinas ay pangalawang klase lamang at malayo sa French cuisine. Tinanong ako ni Sophie Martin, mayroon bang maituturing na gastronomy sa Pilipinas? Bumuntong hininga naman si Andre Moreau, at sinabing, kailangan na lang nating magtiis sa pagkain na kasing level ng pangalawang klase na bistro sa Paris. Gayunpaman, dumating ang pagbabago ng kapalaran sa oras ng hapunan. Nasaksihan ko ang pagbabago sa ekspresyon ng lahat. Ang menu para sa gabing iyon ay isang Filipino fusion course na inihanda ng isang Filipino chef,
sa pakikipagtulungan sa airline. Ang una nilang sinerve ay isang maliit na pampagana na inihanda sa isang sisidlan ng kawayan. Ito ay isang kinilaw na tanigiraw fish marinated in vinegar na sinamahan ng gata at hiniwang sibuyas. Nang maingat na sumubo si G. Dubois, nagbago ang kanyang ekspresyon at napuno ng pagtataka. Ano ito? Tanong niya sa akin. Ito ay kinilaw, isang tradisyonal na Filipino dish, parang ceviche, paliwanag ko. Sabi niya, ang delikadong lasa ng suka at gata, at ang sariwang isda, ay nakikipagpaligsahan sa anumang French gastronomy. Ang sumunod na inihain ay isang sabaw, sinigang na hipon na may sampalok, kamatis at gulay. Pagkatapos sumubo si Marcel Leblanc, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano itong komplikadong lasa sa simpleng sabaw na ito? Iba ang lalim nito kumpara sa konsome. Ipinaliwanag ko ang asim, sourness ng sampalok at ang umami mula sa hipon. Hindi makapaniwala si G. Leblanc. Hindi ako makapaniwala na maaabot ang ganitong lasa gamit lang ang mga natural na sangkap nang walang artipisyal na pampalasa. Ang main dish ay adobong manok, dahan-dahang niluto sa toyo, suka, at paminta. Sumubo si Andre Moro at nanatiling tahimik sandali. Ano ang paraan ng pagluto ng manok na ito? Walang butter o cream, ngunit napakabuti at napakayaman ng lasa. Himala ito, sabi niya. Kinailangan ding umami ni Sophie Martin. Sa French fish dishes, ang labanan ay nasa komplikadong sarsa, ngunit ang pagkain ito ay nag-expose ng natural na lasa ng sangkap. Ito ay nararapat tawaging gastronomy. Ang panghuling dessert ay turo na may langka at tsokolate dip. Humanga si Jacques Bernard ng Wine Brotherhood sa balanse ng crispiness ng balat at tamis ng saging at langka. Ang balanse ng matamis at texture ay parang isang vintage na alak. Hindi ko inakala na mayroong ganito kasopistikadong dessert sa Asia, sabi niya. Matapos kumain sa eroplano, ang pananaw ng lahat tungkol sa Pilipinas ay malinaw na nagbago. Baka minaliit namin ang kultura ng pagkain sa Pilipinas, bulong ni G. Dubois. Sinabi ni Pangulong Emil Robert, ang mga ito ay nakakamit ng kagandahan ng lasa sa isang ganap na kakaibang paraan kumpara sa mga French technique. Ito ay isang kultura ng pagkain na karapat-dapat pag-aralan. Sa kaloob-looban, na-excite ako sa mga susunod na sorpresa na mararanasan nila sa loob ng 72 oras. Kung ang in-flight meal pa lang ay nakakagulat na, ano pa kaya ang mararanasan nila sa mismong Pilipinas? Mayroon pang 8 oras ng paglipad bago sila lumapag sa NAIA. Nagsimula silang magtanong sa akin tungkol sa kultura ng pagkain ng Pilipinas. Ano ang mga pangunahing paraan ng pagluluto sa Pilipino? Ano ang pangunahing pagkakaiba sa French cuisine? Ilarawan ang mga natatanging sangkap ng Pilipinas. Maingat akong nagpaliwanag, isa-isa. Ang konsepto ng tamis-asim-alat, sweet-sour-salty, na balanse, ang pag-prioritize sa natural na lasa ng sangkap, ang kultura ng pagpapahalaga sa panahon, season, at ang pagmamalasakit sa plating, presentasyon. Nakikinig sila ng seryoso at nagsusulat ng notes. Lalo na si Professor Claude Dupont, na nag-analisa, ito ay hindi lamang pagluluto, ito ay isang kultura ng pagkain na may filosofiya. Kung ang French cuisine ay lumalaban sa teknikal na sining, ang Pilipinas ay lumalaban sa harmony sa kalikasan. Ito ay isang ganap na kakaibang approach sa gastronomy. Si Direktor Felipe Garnier, mula sa Ministry of Agriculture, ay nagpakita rin ng interes. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa supply chain at kalidad ng mga sangkap ng Pilipinas. Kung ganito na ang kalidad ng in-flight meal, ano pa kaya ang local produce? Sa loob ng eroplano patungong NAIA, ang kanilang mga puso ay puno na ng pag-usisa sa kultura ng pagkain ng Pilipinas. Ang dating pagkabalisa at preconceptions ay ganap na nawala, at napalitan ng pag-asa na maranasan ang totoong Pilipinas. Ngunit hindi pa namin naisip noon na ang mararanasan namin sa loob ng 72 oras ay magiging sapat upang baguhin ang kasaysayan ng French gastronomy. Dumating kami sa NAIA bandang 2:00 ng hapon lokal na oras. Habang naghihintay sa immigration at baggage claim, patuloy nilang pinag-uusapan ang kanilang food trip sa Pilipinas. Ano ang dapat nating kainin muna? Saan tayo makakakita ng tunay na kinilaw? Gusto kong subukan din ang lambanog coconut wine na pairing. Sa loob ng bus mula sa paliparan patungong hotel, habang pinagmamasdan ng Maynila sa labas ng bintana, bumulong si G. Dubois. Ganap na kakaibang kagandahan ito mula sa Paris. Tiyak na ang kultura ng pagkain ay lampas pa sa aming imahinasyon. Lihim akong ngumiti, iniisip ang sunod-sunod na sorpresa na kanilang mararanasan. Ang adventure ng mga higante ng French gastronomy ay nagsisimula pa lamang. Pagdating sa hotel, naghihintay ang unang maliit na sorpresa. Sa check-in, sinabi ng front desk staff sa kanila, "Salamat at nakarating po kayo. Tiyak na pagod kayo sa mahabang biyahe. Naghanda po kami ng barong-barong, local tea, at kakanin, sweets sa inyong kwarto." Humanga si Sophie Martin. Kahit sa 5-star hotel sa Paris, bihira kaming makatanggap ng ganito kainit na pagtanggap.
Pagpasok sa kwarto, nagulat sila sa blending ng modernong ginhawa at palamuting Filipiniana. Lalo na silang naantig sa Filipino tea set na inihanda sa kwarto. Ang kaptasa, teapot, at mga piling-piling kapeng barako o berdeng tsaa at seasonal kakanin ay maayos na nakalagay. Pagkatapos sumubo si Andre Moro ng kape, sabi niya, ang delikadong lasa at amoy ng kape ay katulad ng wine tasting. Ito ay hindi lang inumin, kundi isang kultural na karanasan. Interesado rin silang lahat sa kakanin. Sa ganda ng puto at suma na hugis bulaklak, nag-analisa si Pangulong Emil Robert, ito ay isang work of art higit pa sa pagkain. Ganap na kakaibang approach ito mula sa French patisserie, na naghahanap din ng visual beauty. Noong gabi, lumabas kami para sa kanilang unang hapunan. Pinili ko ang isang classic na Filipino restaurant sa Makati, na may mahigit 100 taon ng kasaysayan, isang lugar kung saan nagtatagpo ang sining at tradisyon ng Filipino cuisine. Pagpasok nila sa restaurant, agad silang natahimik. Namangha sila sa kilos ng head chef sa likod ng counter, ang maayos na kitchen, ang mga kagamitan, at higit sa lahat, ang ganda ng sariwang mga sangkap na nakadisplay. Binati sila ng head chef sa matatas na Ingles. Salamat sa inyong pagbisita mula sa malayo. Isang karangalan para sa akin na ipakilala ang Filipino cuisine sa mga nagtatag ng French gastronomy. Sa pahayag na ito, nadama ni G. Dubois ang pagkakaiba ng kultura. Nakakagulat na ang isang master chef ay napakamapagpakumbaba at magalang. Ang mga chef sa Paris ay mas arogante. Ang una nilang sinerve ay mga seasonal appetizers. Ito ay kinilaw na tanggingwe na inihanda noong umaga sa palengke. Ang chef ay maingat na naglagay ng isang subo sa harap ng bawat isa. Ito ang tradisyonal na paraan ng paghahanda ng isda sa Pilipinas, inihanda ng sariwang-sariwa, paliwanag ng chef. Pagkatapos sumubo ni Marcel Leblanc, pumikit siya sandali, at dinama ang lasa. Ang teknik sa paghahanda ng isda na ito ay kamangha-mangha. Walang amoy ng hilaw na isda, bagkus ay komplikado at pinong lasa. Isa itong tunay na culinary art, kinailangan niyang aminin. Ang sumunod na inihain ay paksiw na salmon fish stew in vinegar. Nagulat si Jacques Bernard. Ang texture ng isda at ang yaman ng lasa ay nakikipagpaligsahan sa premium na karne ng baka. Hindi ako makapaniwala na makukuha ang ganitong lasa mula sa isda. Ipinaliwanag ng chef, ito ay salmon belly, ang hari ng isda, na inihanda sa tamang pagluto at aging para lumabas ang umami. Nagpakita ng interes si Professor Claude Dupont. Kaya, ang konsepto ng aging ay ina-apply din sa isda. Ito ay nasa ilalim ng gastronomy. Sa bawat subo ng adobong pusit at sugpo prawns na sumunod, umabot sa rurok ang kanilang pagkamangha. Si Direktor Felipe Garnier ay nag-evaluate. Ang kalidad ng mantika at ang dami ay perpektong kontrolado. Kahit sa French cuisine, mahirap ang ganitong precise na fat management. Lalo silang naantig sa sining ng paghiwa ng chef. Ang bawat galaw ay walang sayang, ang pagtrato sa sangkap ay puno ng respeto, at ang hiwa ay napakaganda. Ito ay parang nanonood ng isang art performance higit pa sa pagluluto, sabi ni Sophie Martin habang nagpipigil hininga. Nang lumabas ang La Paz Batchoy, noodle soup, nag-alinlangan muna si Andre Moro. Ito ang unang pagkakataon na kumain ako ng seafood sa ganitong paraan. Ngunit, nang sumubo siya, nagulat siya sa mayaman at pinong lasa. Ito ay parang foie gras ng dagat. Hindi ko naisip na mayroong ganito kayaman na sangkap sa Pilipinas. Sa lechon kawali crispy pork belly na sinunod, humanga ang lahat sa crispiness at juiciness. Kinilala ni Pangulong Emil Robert. Ang paraan ng pagluluto at pagtimpla ng karne na ito ay ganap na kakaiba sa French technique, ngunit ang level of perfection ay pantay, kung hindi man mas mataas. Ang sabaw na inihain sa dulo ng pagkain ay sinigang na baboy. Sa kabila ng simpleng hitsura, ang malalim na lasa ng broth ay nagulat sa lahat. Sinabi ni G. Dubois, ang sabaw na ito ay nagpapabago sa konsepto ng French consommé. Ang mga simpleng sangkap ay nagbubunga ng ganito komplikado at nakakabusog na lasa. Matapos kumain, yumuko ang lahat ng malalim sa chef. Nagpahayag ng taus-pusong respeto si Jacques Bernard. 50 taon akong nagpursige sa French cuisine, ngunit ngayon, nakatuklas ako ng isang ganap na bagong mundo ng gastronomy. Salamat. Pagkalabas sa restaurant, ang ekspresyon ng lahat ay ganap na nagbago. 6 na oras pa lamang matapos ang pagdating sa Pilipinas, nagsimula ng mayanig ang kanilang ganap na paniniwala sa French cuisine. Ganap naming minaliit ang kultura ng pagkain sa Pilipinas, bulong ni G. Dubois. Ito ay hindi lamang pagluluto. Ito ay pilosopiya, sining, at higit sa lahat, ang peak ng gastronomy. Nag-propose din si Marcel Leblanc. Gusto kong bumisita sa palengke bukas. Bilang isang professional, gusto kong malaman kung paano na mamanage ang ganito kataas na kalidad ng sangkap. Habang pabalik sa hotel, patuloy silang nag-uusap ng may pagkasabik.
Pagbalik namin sa Paris, kailangan naming muling bisitahin ang lahat ng Filipino restaurants. Kailangang rebuhin ang evaluation criteria ng Michelin Guide para sa Pilipinas. Dapat ituro ang Filipino cooking techniques sa mga culinary school ng Pransya. Nagulat ako sa bilis ng kanilang pagbabago. Ang pagiging flexible sa pagbabago ng mga values sa loob lamang ng isang araw ay patunay ng isang tunay na professional. Kinaumagahan, bago pa magliwanag, sumama ako sa kanilang pagbisita sa Navotas Fishport Complex. Ang pagbisita sa pinakamalaking fish market sa bansa ay ang kanilang unang schedule para sa araw na iyon. Pagdating sa palengke, sumalubong sa amin ang isang masiglang kapaligiran. Natahimik sila sa tension bago magsimula ang tuna auction, ang seryosong ekspresyon ng mga buyer, at higit sa lahat, ang napakalaking dami at kalidad ng sariwang seafood. Nagulat si Direktor Philippe Garnier. Wala akong nakitang ganito kalaking scale at organization kahit sa Central Market ng Paris. Lalo silang naantig sa sanitation na ipinapatupad. Ang isda ay nilagyan ng yelo, ang pasilidad ay malinis, at ang mataas na sanitation awareness ng mga manggagawa. Kinailangan ding aminin ni Direktor Garnier, mahigpit din ang food safety standards ng Pransya, ngunit ito ay nasa ibang dimension. Nang magsimula ang tuna auction, namangha sila sa mabilis na bidding at sa agarang paghatol ng mga middleman. Ang skill sa pagtukoy ng kalidad ng tuna sa loob ng maikling panahon ay superhuman, sabi ni G. Dubois. Nang marinig nila na ang isang premium na bluefin tuna ay nabili ng 5 milyong piso, pinanatili ang impluwensya ng presyo. Nagpakita ng pag-unawa si Pangulong Emile Robert. Bihira ang presyong ito kahit sa finest truffle ng Pransya. Iba ang investment at respeto sa sangkap dito. Habang naglilibot sa mga vendor, nakita nila ng malapitan ang skill ng mga manggagawa sa pag-handle ng isda. Sa isang kutsilyo lamang, ang teknik ng paghiwa ng isda ng walang sayang ayon sa cut ay tinasa ni Andre Moreau. Ito ay art higit pa sa culinary skill. Ang lalo pang nag-iwan ng impresyon ay ang respeto ng mga manggagawa sa sangkap. Ang pagtrato sa bawat isda ng may pag-iingat at ang saloobin ng pagpapasalamat sa pagkuha ng buhay. Naantig si Sophie Martin. Mahalaga rin ang sangkap sa French cuisine, ngunit wala akong naramdaman na ganito kalalim na spiritual depth. Matapos ang pagbisita sa palengke, bumisita sila sa isang tuna carving exhibition. Ang lahat ay nagpipigil hininga habang ang isang higanteng tuna ay maayos na hinihiwa ng master chef. Nag-analisa si Professor Claude Dupont. Ito ay isang cultural performance na lampas sa culinary skill. Ang respeto sa sangkap, ang pride sa technique, at ang consideration sa mga manonood lahat ay nasa harmony. Nang pinatikim sila ng hiwa ng fresh na tuna, natigilan silang lahat sa freshness at richness ng lasa. Sinabi ni Jacques Bernard, kahit maganda ang tuna sa restaurant kagabi, iba ito. Ang freshness na kinuha direkta mula sa palengke ay parang wine tasting sa mismong vineyard. Matapos ang Navotas, ang sumunod naming destinasyon ay isang traditional Filipino house sa Pampanga kilala sa fine cuisine. Doon nila mararanasan ang diwa ng Filipino fine dining ang hapagkainan ng pamilyang Filipino, Filipino Family Feast. Bago pa man sila dumating, tumaas na ang kanilang pag-asa sa makasaysayang bahay. Ito ang tunay na kagandahan ng Pilipinas, sabi ni Pangulong Emile Robert. Ang pagtanggal ng sapatos sa entrada at ang pag-upo sa sala na may antik na palamuti ay naging isang sariwang karanasan. Humanga si G. Dubois sa eleganteng pagtanggap ng may bahay, hostess, at ang detalyadong service ng mga waiter. Kahit sa pinakamataas na restaurant sa Pransya, bihira akong makatanggap ng ganito kainit na service. Nagsimula ang hapagkainan sa mga appetizers na sumasalamin sa seasonality. Naantig sila bago pa man kumain. Dahil sa magandang plating na nagpapakita ng seasonal theme, ang pagpili ng mga plate, at ang paliwanag sa kahulugan ng bawat ulam. Ito ay integrated art higit pa sa pagluluto, bulong ni Sophie Martin. Ang mga higante ng French gastronomy ay nagulat sa harmony ng plating, na nagpapakita ng pagbabago ng panahon, ang plate at ang pagkain, at ang kahulugan na inilagay sa order ng pagkain. Sa nilagang baka, beef stew na sumunod, ang ganda ng clear broth at ang malalim na lasa ay nagulat kay Marcel Leblanc. Ang broth na ito ay ginawa sa isang pilosopiya na ganap na kakaiba sa French consommé. Hindi ako makapaniwala na maaabot ang ganitong lasa gamit lamang ang natural na umami, nang walang chemical flavoring. Sa inihaw na lapu-lapu, grilled grouper. Bukod sa teknik ng paghiwa at freshness ng isda, humanga sila sa balanse ng suka at toyo vinegar and soy sauce bilang pampalasa. Tinasa ni Andre Moreau, ang acidity ng suka at ang umami ng toyo, at ang tamis ng isda ay nasa perpektong harmony. Ang ganito kasimple at perpektong kombinasyon ng lasa ay bihira kahit sa French cuisine. Humanga si Direktor Philippe Garnier sa teknik ng pagluto na nagpapalabas ng pinakamahusay na lasa ng gulay sa ginataang gulay vegetables in coconut milk. Ang tamis at texture ng gulay na ito ay maaari lamang maipalabas ng isang master chef na alam ang bawat characteristic ng sangkap.
Kung ang French cuisine ay lumalaban sa komplikadong sarsa, ang Filipino cuisine ay lumalaban sa dialogue sa sangkap. Sa Bistek Tagalog, beef steak, namangha ang lahat sa pagkaluto ng karne at ang pino na timpla ng kalamansi at toyo. Nag-analisa si Professor Claude Dupont. Ang teknik ng pag-ihaw na ito ay isang fusion ng scientific precision sa temperature at time management, at ang intuitive skill ng chef. Sa huling kanin at sinangag rice and fried rice, humanga sila sa malalim na kasiyahan na nasa likod ng simplicity. Nilagom ni Jacques Bernard, ang French cuisine ay nagbibigay ng sorpresa sa complexity, ngunit ang Filipino cuisine ay nagbibigay ng sorpresa sa perfection na nasa likod ng simplicity. Ganap na kakaibang approach ito sa gastronomy. Matapos ang 3 oras na hapagkainan, kasama ang panghuling dessert ng halo-halo, nanatiling tahimik ang lahat sandali. At nagbitiw ng salita si G. Dubois. Ito ang pinakanakakagulat na karanasan sa aking 50 taong gastronomy life. Ang Filipino cuisine ay ang isa pang peak ng gastronomy, na binuo sa isang pilosopiya na ganap na kakaiba sa French cuisine. Bumuntong hininga ng malalim si Pangulong Emil Robert, ganap naming hindi na unawaan ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Hindi ito primitive food. Sa halip, ito ay isa sa pinakasopistikadong kultura ng pagkain, na nasa harmony sa kalikasan at gumagalang sa sangkap ayon sa panahon. Pagkalabas sa bahay, hindi mapigilan ng lahat ang kanilang pagkasabik. Seryosong nag-propose si Marcel Leblanc, pagbalik ko sa Paris, maghahanap agad ako ng lugar na matututunan ang Filipino cuisine. Dapat magtayo ng Filipino course sa Le Cordon Bleu. Noong hapon, sa kahilingan ni Sophie Martin, bumisita rin kami sa isang paluto restaurant, casual seafood cooking market. Gusto niyang malaman hindi lamang ang high-end cuisine kundi pati na rin ang kultura ng pagkain ng masa. Nang makita nila ang sistema ng paluto, nagulat sila sa ibang paraan. Ang efficiency at cleanliness na ito, at higit sa lahat, ang mataas na kalidad ito ay nakakatakot, nagulat si Director Philippe Garnier. Hindi makapaniwala ang lahat na ang ganito kasariwa at masarap na isda ay makukuha sa presyong bargain. Nag-analisa si Andre Moro. Ang pagkain sa presyong ito sa Pransya ay fast food o cafeteria level. Ngunit ang kalidad ng paluto dito ay nakikipagpaligsahan sa high-end restaurant kagabi. Lalo silang naantig sa seryosong saloobin ng mga cook na nagtatrabaho. Kahit sa isang mass market tulad ng paluto, ang pagluto ng bawat ulam ng may pag-iingat ay pinansin ni Professor Claude Dupont. Ipinapakita nito ang mataas na work ethic ng mga Pilipino. Nagtatrabaho sila ng may pride bilang isang professional sa anumang presyo. Noong gabi ng ikalawang araw, bumisita kami sa isang Filipino noodle house, Paresan, Mami Place. Doon nila naranasan ang lalim ng soup culture sa Pilipinas, isang classic na mula pa noong sinaunang panahon. Naakit sila mula sa simula sa mga kamay ng chef na nakikita sa counter ang control sa temperature ng sabaw, ang timing sa paglalagay ng noodles, at ang consistency ng sabaw, lahat ay isang calculated technique. Pagkatapos sumubo si Jacques Bernard ng Paresian, beef stew, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang texture ng noodles at ang broth ay perpekto. Hindi mabigat kahit may beef fat. Ito ay isang revolutionary cooking technique. Humanga rin sila sa mami, noodle soup, na sumunod, na gumamit ng seasonal vegetables. Sa timing ng pagluto at temperature control na nagpapalabas ng characteristic ng bawat gulay, sinabi ni Andre Moro, ganap na kakaibang pilosopiya ito mula sa French stew. Ganito na pala ang pag-unlad ng technique para ma-maximize ang lasa ng sangkap. Ang lalo pang nag-iwan ng impresyon ay ang paliwanag ng head chef sa bawat ulam. Ang baka na ito ay premium mula sa isang local farm, at ang noodles ay inihanda ng fresh araw-araw, may optimum cutting at cooking time ang bawat isa. Naantig si G. Dubois, nagmamalasakit din ang mga French chef sa sangkap, ngunit bihira ang magpaliwanag ng ganito kadetalye. Ramdam ko ang confidence sa knowledge at skill ng chef, at ang respeto sa sangkap. Sa huling lomi, thick noodles, na sinerve, natigilan silang lahat. Ito ay hindi lang noodle soup. Ito ay isang kumpletong culinary masterpiece, tinasa ni Pangulong Emil Robert. Ang balanse ng savory na sabaw, ang harmony sa noodles, at ang visual beauty ay calculated lahat. Noong umaga ng ikatlong araw, nagkaroon ng biglaang pangyayari. Nagreklamo si Jacques Bernard ng masamang pakiramdam pagkatapos mag-almusal na may mga sintomas ng sakit ng tiyan at lagnat. Dahil sa edad niyang 70, agad kaming tumawag sa emergency hotline. Nagulat muna kami sa bilis ng pagdating ng ambulance. Dumating ito sa loob ng 5 minuto matapos ang tawag. At ang mabilis at tumpak na response ng paramedics ay pinansin ng lahat kahit hindi sila medical professionals. Ayos din ang emergency system sa Pransya, ngunit bihira ang ganito kabilis at maingat na response, sabi ni G. Dubois. Mas lalo silang naantig sa response sa ospital. Ang konsiderasyon sa mga pasyenteng dayuhan, ang pag-aayos ng interpreter, at higit sa lahat,
Ang mabait at maingat na pagtrato ng mga doktor at nurse ay nagpahiwatig sa kanila ng mataas na kalidad ng Philippine medical system. Sa kabutihang palad, ang sintomas ni G. Bernard ay mild food poisoning lamang at gumaling siya sa IV fluid at gamot. Ngunit sa karanasang ito, ang lalo nilang ikinagulat ay ang pagkain sa ospital. Inihain ng Filipino comfort food na masarap at nutritionally balanced na hindi mukhang pagkain para sa pasyente. Hindi ako makapaniwala na ganito kasarap ang pagkain sa ospital. Sabi mismo ni G. Bernard. Ang pagkain sa ospital sa Pransya ay, sa totoo lang, hindi makakain. Ngunit sa pagkain ito, mas mabilis akong gagaling. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, mas lalo nilang naunawaan ang lalim ng kultura ng pagkain sa Pilipinas. Naantig sila ng taos-puso sa saloobin ng paghahangad ng kalidad sa lahat ng level, mula sa fine dining hanggang sa casual dining at pati na rin sa hospital food. Sa gabi ng huling araw, dinala ko sila sa isang classic na Filipino buffet sumasalamin sa lahat ng cuisine para sa kanilang farewell dinner. Doon nila in-enjoy ang kanilang huling araw sa Pilipinas, habang inaalala ang kanilang 3 araw na karanasan. Habang kumakain, nagpaliwanag si G. Dubois ng may malalim na pag-iisip. Sa loob ng 3 araw na ito, ganap na nagbago ang aking konsepto sa gastronomy. Ang aking paniniwala na ang French cuisine ang pinakamahusay sa mundo ay wala na. Ang Filipino cuisine ay katumbas, kung hindi man mas mataas, na kultura ng pagkain. Nagpatuloy si Marcel Leblanc. Ang technical perfection, ang respeto sa sangkap, ang pagpapakita ng seasonality, at higit sa lahat, ang malasakit concern para sa kumakain. Mayroong isang bagay na mahalaga sa Filipino cuisine na unti-unti nang nawawala sa French cuisine. Ipinahayag ni Sophie Martin ang kanyang desisyon. Pagbalik ko, gagawa agad ako ng isang special feature sa mga restaurant ng Pilipinas. Gusto kong ipakilala ang kahangahangang kultura ng pagkain na ito sa mga reader ng Pransya. Nagbahagi si Andre Moro ng konkretong plano. Ipropose ko ang pagtatatag ng isang Filipino restaurant sa Ritz Hotel sa Paris. Gusto kong maranasan ng mga French gastronomy ang authentic na Filipino cuisine. Nagpropose si Professor Claude Dupont mula sa Academic Viewpoint. Magtatatag ako ng isang course tungkol sa kultura ng pagkain ng Pilipinas sa universidad. Ito ay isang malalim na kultura na karapat-dapat pag-aralan ng academically. Sa huling toast, nag-toast sila ng lambanog, coconut wine. Sabi ni Jacques Bernard, isang karangalan na mag-toast sa ganitong magandang inumin. Nagpapahayag ako ng taos-pusong respeto sa kultura ng pagkain ng Pilipinas. Sa huling araw, habang papunta sa Naiya, ang ekspresyon ng lahat ay ganap na iba mula sa kanilang pagdating. Ang pagkabalisa at pag-alinlangan ay ganap na nawala, at puno sila ng pagnanais na manatili ng mas matagal sa Pilipinas. Sa pamamaalam sa paliparan, hinawakan ni G. Dubois ang aking kamay at sinabi, dahil sa iyo, nagkaroon ako ng 3 araw na pinakamahalaga sa aking buhay. Salamat sa pagtuturo mo sa amin ng kagandahan ng kultura ng pagkain sa Pilipinas. Kahit sa eroplano patungong Paris, tiyak na pinag-uusapan nila ang kanilang karanasan sa Pilipinas. At sigurado na pagdating nila sa Pransya, sisimulan nila agad ang mga aktibidad para ipalaganap ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Wala pang 1 linggo matapos ang kanilang pagbabalik, malawak na ibinalita ng media ng Pransya. Dating editor-in-chief ng Michelin Guide, pinuri ang Pilipinas. Mga higante ng French gastronomy. Nagbago ang values sa Pilipinas. Ang mga headline sa mga pahayagan at magasin. Lalo na naging hot topic ang pahayag ni G. Dubois sa isang French TV cooking show. Ang Filipino cuisine ay isang kultura ng pagkain na katumbas, kung hindi man mas mataas, sa French cuisine. Minaliit namin, kaming mga Pranses, ang kultura ng pagkain sa Asya. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng malaking shock sa French gastronomy circle. Walang precedent ang ganito kaliwanag na pag-evaluate ng isang former editor-in-chief ng Michelin Guide at tumaas ang interes ng lahat ng cooking-related individuals sa Pransya sa Pilipinas. Dahil sa proposal ni Andre Moro, isang authentic Filipino restaurant ang nagbukas sa Ritz Hotel sa Paris. Ang authentic na Filipino fine dining na pinamumunuan ng isang Filipino chef ay naging isang must-visit na lugar para sa mga gastronomy ng Paris at puno palagi ang mga reservation. Sa Paris-Sorbonne University, itinatag ni Professor Claude Dupont ang course na Comparative Gastronomy at formal na nagsimula ang comparative study sa kultura ng pagkain ng Pilipinas at Pransya. Ang pag-aaral na ito ay lumaganap sa iba pang universidad sa Europa. Sa Bordeaux Wine Brotherhood ni Jacques Bernard, nagsimula ang paghambing sa Pilipinas at ginaganap taon-taon ang symposium na Dialogue Between Wine and Lambanog. Ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa Michelin Guide Headquarters. Dahil sa malakas na rekomendasyon ng mga veteran kabilang si G. Dubois, ang evaluation criteria para sa Pilipinas ay muling sinuri at nagsimula ang mas makatarungan at detalyadong evaluation. Pagkalipas ng 1 taon, nakatanggap ako ng isa pang nakakagulat na balita.
Nag-organisa ang mga kritiko ng fine dining, kabilang si G. Dubois, ng isang 2-week authentic Filipino food training tour at muling bumisita sa Pilipinas. Hindi ito isang emergency landing kundi isang scheduled visit. Ito ay isang authentic tour na sumasakop sa buong kultura ng pagkain ng Pilipinas. Mula sa Pampanga fine dining, street food ng Cebu, seafood ng Palawan, hanggang sa regional dishes ng Ilocos. Nang salubungin ko sila ulit sa NAIA, nagpakita sila ng mga ngiti na parang umuwi sila sa kanilang bayan. Sinabi sa akin ni G. Dubois, binago ng 3 araw na iyon ang aking buhay. Ngayon, gusto kong mas lalo pang maunawaan ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang Filipino food boom sa Pransya. Ang mga Filipino restaurant sa Paris ay laging puno, at dumarami ang mga tindahan na nagbebenta ng Filipino cooking utensils at sangkap. Sa mga young French chefs, ang mag-aral sa Pilipinas ay naging status symbol. Ako rin ay nagtatrabaho ngayon bilang coordinator ng Filipino-French Food Culture Exchange Program sa kahilingan ng French Government Tourism Office. Taon-taon, dinadala ko ang maraming French chef at gastronomy sa Pilipinas at nagpapadala ng mga Filipino chef sa Pransya. Ang emergency landing dahil sa bagyo ay isang di inaasahang pangyayari. Ngunit nagdulot ito ng revolutionary change sa food culture exchange ng dalawang bansa. Natutunan ko sa kanila ang kahalagahan ng pagtanggap ng foreign culture ng may bukas na puso, nang walang prejudice o preconception. Kahit ngayon, habang naghihintay ng eroplano sa paliparan, inaalala ko ang 3 araw na iyon. Mula sa nag-aalinlangan na ekspresyon sa pagdating hanggang sa mga tingin na puno ng paghanga at respeto sa paghihiwalay, ito ay isang sandali kung saan ang mga puso ay nagkonekta sa pamamagitan ng universal language ng kultura ng pagkain. Ang tunay na halaga ng kultura ng pagkain sa Pilipinas ay hindi lamang nasa teknik o lasa. Nasa respeto ito sa sangkap, pasasalamat sa panahon sen, malasakit, concern, para sa kumakain, at higit sa lahat, ang diwa ng pagka-Pilipino-Filipino spirit, hospitality. Ang mga espiritong ito ay patuloy na gumagalaw sa mga puso ng mga tao sa buong mundo. Umaasa ako na mas marami pang Pranses ang makakaranas ng tunay na kultura ng pagkain sa Pilipinas. At umaasa ako na ang karanasang iyon ay magpapalalim pa sa pagkakaibigan ng dalawang bansa at mag-aambag sa pag-unlad ng global gastronomy. Ang kwento ng 72 oras na nagsimula sa isang aksidente ay naging foundation na ngayon ng Filipino-French Food Culture Exchange. Muli kong nadarama na ang pagkain ang pinakamagandang tulay na nag-uugnay sa mga tao. Hanggang dito na lang ang kwento ngayon. Ang kamanghamanghang kwento kung paano nagbago ang gastronomy perspective ng dalawang higante ng French gastronomy sa loob ng 72 oras matapos mag-emergency landing sa Pilipinas dahil sa bagyo. Ano ang inyong masasabi? Mag-iwan ng comment ng suporta para sa mga protagonist ng kwento. Ito ay hatid sa inyo ng Inspiration Station. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa inyong panonood.